tayo. And magandang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din po yung mga kapatid natin dyan sa nakantabay dyan sa live streaming. So, yanda na po natin ang ating puso at isipan. And everybody is welcome. Welcome. So, yanda na po natin ang ating puso at isipan sa pag-aaral ng kanyang salita. So, bilang panimula po, I want to read the text that we're going to study today. And this can be found in book of 2 Samuel, chapter 12, verses 1 to 15. So, samahan niyo po ako sa aking pagbasa sa book of Samuel, 2 Samuel, chapter 12, verses 1 to 15. Verse 1, the Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, there were two men in certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. He raised it, and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from this cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. David burned with anger against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, the man who did this must die. In verse 6, he must pay for that lamb 4 times over, because he did such a thing and had no pity. Then Nathan said to David, you are the man. This is what the Lord, the God of Israel, says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. I gave your master's house to you, and your master's wife to your arms. I gave you all Israel and Judah, and if all this had been too little, I would have given you even more. So, why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with a sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Now, therefore, the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. This is what the Lord says, out of your own household, I am going to bring calamity on you. Before your very eyes, I will make you wives and give them to one who is close to you, and he will sleep with your wives in broad daylight. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. Because by doing this, you have shown utter contempt for the Lord. The son born to you will die. After Nathan had gone home, and the Lord struck the child that Uriah's wife had born to David, and he became ill. Salamat sa pagbasa ng Panginoon. Naway, Lord, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ikaw ang magabay sa iyong lingkod. At handa po ang bawat puso ng puso ng bawat isa upang maunawaan at may sa puso ang aming pag-aaral. This is my prayer. In Jesus' name, Amen. So magandang umaga po muli sa inyong lahat. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay inline sa mga nakaraang messages
that related about spiritual maturity, no? When I was first na ako po ay nag-abroad, no, sa Saudi Arabia. Siguro about 30 years ago. So it's about summer that time, no, sa Saudi Arabia. Nag-stop over kami sa Dubai, pero hindi na ako bumaba sa eroplano. Pero pagbukas ng eroplano, alam niyo po ba, naramdaman ko na yung init sa Saudi, sa Middle East, no? Yan si Pastor Vic, alam niya yung sitwasyon doon, no? So, nag-stop over kami doon, and then nakarating kami sa final destination sa Saudi Arabia. So, paglabas ko ng airport, doon ko naramdaman ang tunay na init sa Saudi. Kahit alas 8 na po ng gabi, at that time, naramdaman ko yung parang nasasakal. Ako sa init, pinapawisan, parang nasasuffocate. Ganun po, no? Parang nasasuffocate, hindi mo alam yung mararamdaman. So alam niyo po, ganun yung naramdaman ang paglalarawan ni David na kapag ang isang tao ay may inililihim na kasalanan, it is progressive, relentless, at suffocating. Sinasabi nga po sa Psalm chapter 32 verses 3 and 4, sabi niya, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hands was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of the summer. Nang hindi ko naipahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa aking katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. So maaring masasabi sa sarili natin na sa habag o grace o biyaya ng Diyos ay hindi tayo nagkasala like King David, no? David, nakita niyo po sa ating binasa, committed adultery, no? Na isa sa kanyang mga kasalanan. Subalit, meron din pong time sa ating buhay na tayo ay may tinatagong kasalanan, no? Ito ay nakakabagabag na damdamin, di po ba? Kapag ikaw ay may inililihim na hindi maganda. Kung na-enjoy mo yung mga kasalanan na nagawa mo noon, ngayong Kristiyano ka na, hindi na. Ito ay pabigat na sa araw-araw na buhay at draining, no? Rather than joy and fulfilling. So the joy of Christian experience, wala na kapag daladala natin yun. So ganun po dinescribe ni King David yung kanyang experience. And I think most of us can relate to it, no? Kapag tayo ay namumuhay sa kasinungalingan, ay nagiging stranger tayo, no? Kasama na diyan yung guiltiness, yung embarrassment, yung takot. May takot din tayo, yung hypocrisy, exhaustion, no? Marami pang iba. At marami pang iba. Ang buhay na puno ng sikreto ay mabigat na dala-dalahin, no? A life of secrecy is a hard burden to carry, no? As the Bible wraps up yung kwento ng kasalanan ni David kay Bathsheba, inilarawan po dito kung paano na-resolve yung situation. Subalit, nag-iwan ito ng kwento na hindi na-resolve at may babala pa ito in the end. Sa 2 Samuel chapter 17, 11 verse 27, ito po yung sinabi, but the thing David had done displeased the Lord. So God is displeased and David now is miserable, no? Sa chapter 11 at chapter 12 ng 2 Samuel, yung team ay nag-shift sa low level ng pag-aaral, no? Merong connection between God, displeasure, at yung ating paghihirap. Hindi niya po nilatag ang ganitong paghihirap para tayo ay parusaan sa ating mga kasalanan. Ito ay natural consequences kapag tayo ay humahakbang sa ating sariling pagpapasya. Kagaya po ng isda na tumalon sa lupa, ano po mangyayari?
tumalon mula sa tubig papuntang lupa, ano mangyayari, no? Kagaya ng ibon, no, na nasa hawla, no? We are missing our purpose kung tayo ay malayo sa Diyos. Kung tayo ay malayo sa Kanya, no? Mahal pa rin po tayo ng Diyos. Kahit kuminsan o madalas ay nakakagawa tayo ng maling choices, no? Tinawag na tayo ay Kanyang tinawag na mga anak. Pero hindi po niya itinatag ang mundong ito para tayo ay mamuhay ng komportable sa ating mga kasalanan, no? So si David ay miserable at siya ay mananatili sa ganong sitwasyon until harapin niya yung kanyang mga kasalanan the way God has ordained. Sa pamamagitan po ng pag-confess o pag-amin at talikuran at maranasan ay mararanasan yung kanyang pagpapatawad, no? There is a battle underneath, no? The sword base na involved dito. Higit pa sa confession at repentance. Hindi lang sa puso ni David, subalit sa atin din po. Related din po ang topic na to. Yung crucial moment dito sa kwento ay lapat sa ating pamagat ng ating pag-aaral ngayon na arrogance versus humility. David and Nathan. At ito ay makikita sa 2 Samuel chapter 12 verses 5, 1 to 15. So tingnan muna po natin ano ibig sabihin ng salitang word na arrogance. Arrogance is an attitude of superiority manifested in an overbearing manner. O kung sa Tagalog ito ay pagmamataas o kayabangan. So ano naman yung word na humility? So ito naman yung freedom from pride o from arrogance. So the quality or state of being humble. So kababaang loob, no? David's adultery at yung pagtatago niya sa mali ay ipinakita yung pagbabaliwala niya sa batas ng Diyos at that time. Although siya yung hari at tinawag na man after God's own heart, ay angat, no? Ay angat sa lahat ng kanyang mga pinamumunuan. Hari siya noon hindi siya yung nakakataas. But he abused his authority, no? He abused his authority. Ito ay tiyak na ang isang may issue bilang arrogante. Inuna niya yung kanyang interest above all the interest ng kanyang nasasakupan. Inuna niya yon, no? Especially yung tao na sinetap niya para mamatay. So far, hindi po nakikita yung respeto ni David sa pamamaraan ng Diyos. Hindi po nakikita natin ngayon. At least, we see a man temporarily na mataas ang pagtingin niya sa kanyang sarili. And this is David. Somehow, he has to regain the humility he once had. Na dati, nandun yung humility niya, no? So, sa papano ang ganitong tao na anak ng Diyos? You know, God pursues His man. Kapag anak tayo ng Diyos, nagkakasala tayo, hinahabol niya tayo. Mahahanapin niya tayo. And sa last chapter, pinag-usapan po ang tungkol sa pagpapadala o sending. Send, no? Sending is an expression of authority. The person who sends a message, ito man, mensahe lang ang papadala, o messenger, o representative, o ano pa man, usually, ay ang taong may mataas na kalagayan sa buhay. In this case, sa ating pagbasahin nyo yung chapter 11, nandun lahat, makikita nyo si David, utos ng utos. Noon makita niya si Bathsheba doon sa terrace, inutusan niya yung kanyang tao para alamin kung sino yon. No, inutusan niya para papuntahin sa kanyang bahay yung kanyang mga tao. At tinutusan niya para ipapatay si Uriah. So, he is the man sending, no? At ano naman yung going, no? Going. Therefore, ito po yung expression of obedience. Ang pagsunod. Pag may nag-utos sa iyo, pupunta ka. So, that is an expression of obedience. So now, makikita po natin sa kaganapan yung nangyari sa last
verses ng chapter 11 na kumilos na si God. Hindi dahil hinahanap siya ni David. Si God ang humanap kay David. Ito na yung time para magpadala o mag-send, no, si God. At the time, nung nag-book, ito po yung pagbubukas ng chapter 12 na sa ating pag-aaral. Then the Lord sent Nathan to David. No? Sa previous chapter, sa chapter 11, kagaya na sabi ko, si David lahat ang gumagawa sa pagpapadala. Utos ng utos sa kanyang mga tauhan, no? So binaliwala niya si God at that time, no? At siya ay umakto na parang Diyos sa kanyang buhay, no? Nagpadala siya ng mga tauhan para alamin kung sino si Bathsheba. Kagaya ng sinabi ko niya, nagpadala siya ng mensahero para kunin din si Bathsheba, no? Pinadala niya si Uriah, yung asawa ni Bathsheba, sa front line ng giyera, no? Pinadala rin niya yung sa kanyang tahanan, and so on. Marami pa po siyang inutos at that time, no? David, sabi nga, was large and in charge at that time, no? Although David ay hari, ang ating Diyos ay hari ng mga hari. Kahit sabihin si David ay hari, ang ating Diyos ay hari pa rin ng mga hari. Now, he reasserts his authority, no? Hindi po nakikita yung struggle na maaring pumasok sa isip ni Nathan. Maaring ito ay dangerous mission. Ika nga sa kalagayan ni Nathan, no? But God, alam niyo po si God ang nagutos dito. Kung sasabihin natin ito ay classified ads, ano, maghahanap ng ipapadala kay David. Siguro ganito nakalagay, no? Help wanted. Confront the powerful man in the nation, no? Ganito siguro makita natin sa classified ads, ano? So ano yung compensation? Possibly death, kasi hari yung haharapin, no? Retirement, na mawawala ka dito sa mundo. Maaring yan ang magiging compensation mo, no? Isipin natin, no? So yung seryosong aplikante lamang din po ang kailangan dito. And that was Nathan. Subalit nakitaan si Nathan ng pagbabago hindi po siya nakitaan ng pagbabago ng pasya, no? Naharapin ang hari. Naharapin niya yung hari at sinabi, Nathan went. So sumunod siya, pumunta siya. He goes. He went, going. Ito yung going na tiningnan natin kanina. Subalit, alam niyo po kung sa ating nabasa, hindi pumunta si Nathan na dala ang accusation kay David, no? Nagpunta siya na may dalang kwento kay David. At ito yung kwento niya kay David. Sabi niya, the Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, ito yung kwento niya. There were two men in a certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. He raised it and it grew up with him and his children. He shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. So alam po ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Kabisado ni God yan. Wala tayong may tatago dyan. Kung ginamit ni Nathan yung direct approach, no? Probably, naging defensive si David. Kung sinabi niya kagad na ikaw ay nangalunya o ng agaw ng may asawa, no? Maaring magka-counter attack siya kay Nathan bilang hari. Subalit, kung alam natin yung nakaraan ni David, siya ay shepherd at heart, no? Siya ay pastol. At lumapit si Nathan sa kanya na may dalang kwento na siguradong
marirevive sa isip ni David yung kanyang experience bilang pastor. So, ito po ay legal case. Pag ito sasabihin natin sa sa court, na hindi bago para sa hari na makarinig ng complaint na kagaya nito at mag-render ng legal na desisyon para masettle. Kapag ang justice daw po noon ay hindi masolusyonan sa lower level ng pamamahala, no? At ang mga parties involved ay umapila pa para sa proseso, sa ibang kaso magkakaroon ng hearing. Kasama na rito ngayon ang hari bilang parang sa ating panahon ngayon Supreme Court, no, ng bansa. So usually ang kaso noon ay ifa-file sa mga membro ng King's Court, no? Kagaya ni Nathan na membro doon. As far as David knew, yung kwento ni Nathan ay isang actual na kaso na kailangang masolusyonan. So, ipanaliwanag ni Nathan na merong dalawang tao sa isang bayan, isang mahirap at isang mayaman. At yung may hirap ay may isang tupa. At masikap niya itong inalagaan. Pinalaki at minahal na kagaya ng tao na parang anak na niya. Napapansin niyo po ba, nandito tayo sa Japan, nakikita natin yung mga local Japanese, kung paano nila tratuhin yung kanilang mga alagang hayop, di po ba? Minsan ako may nakita ko, akala ko, yung hapon may naka-stroller, kinakausap yung karga. Pero nung maunahan ko, aso pala yung nandun sa stroller, ano? So ganun kahalaga sa kanila yung animals, no? So that's how Nathan portrays the poor man's love sa kanyang lamb, no? Ganun niya pinakita kung paano yung pagmamahal nung mahirap na tao sa kanyang alagang lamb, no? Hindi lang ito farm animal, it's beloved pet, ika nga. Then, isang biyahero ang dumating. Sa Middle East culture daw po, ang hospitality ay isang napakahalagang bagay, no? Yung tumanggi ka sa isang maglalakbay ay hindi po option doon. Pag may isang foreigner na pumunta sa inyo, dapat ito ay maaari tanggapin mo, no? Maaring maunawaan nito ni David dahil naranasan na niya nang kung kilala niyo si Nabal, hindi siya inoferan ng bahay hospitality. Hindi naging hospital si Nabal sa kanya. So, kahit po ngayon maaring pinapractice pa nila ito sa Middle Eastern homes. Itong yung hospitality. So, yung magarbong paghahanda at gumugugol sila ng kanilang pera para maganda. So, yung mayaman sa kwento ay culturally obligated na siya bilang host na i-provide sa kanyang guest yung pinaka-best, no? Pinaka-best. Subalit, sa kanyang pagka-makasarili, no? Kahit marami pa siyang alaga, kinuha pa niya yung lamb nung poor man o yung mahirap na tayo, nag-iisang alaga nung isang tao at yung ginamit niya sa paghahanda sa bisita. So, makikita po natin dito yung mga reaction at yung verdict na reveal, ano? Then, nandun yung crime. No? Nung marinig ni David ito, yung kwento, no? Nagpupuyos siya sa galit. No? Nagpupuyos siya sa galit at dineclare niya na yung kanyang hatol immediately sa 2 Samuel chapter 12 verse 16. Sabi niya, as surely as the Lord lives, the man who did this, ano sabi niya, deserves to die. No? He must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. Talagang parang daman-daman niya yung pagmakaawa doon sa tao, no, na kinuhanan, no? So, hindi lang niya inisyu yung kanyang hatol, no? Ready pa siya para sentensyahin yung mayaman, no? Ang kasong ito ay napakalaking offense sa defendant, no? Na deserve yung death penalty. Subalit yung batas daw po noon ay hindi allow ang death penalty sa pag-aagaw ng hayop o yung alaga sa kanila, no? Yung pang-aagaw. So, ano po yung ginawa ni David? Inimpose niya yung maximum sentence, yung fourfold resolution o restitution, no? Yung 4 times, sabi niya, over. So, yung inimpose niya kasi hindi niya pwedeng ipapatay. So,
Ano po yung interesting dito sa reaction ni David? No? Na meron siyang remarkable ability na makita yung kasalanan ng iba. Subalit, bulag siya sa kanyang sariling ginagawa. No? Hindi siya unique sa puntong yon. Hindi po unique si David at that point. And minsan, o madalas, nangyayari din po ito sa ating buhay. No? When other people rub us the wrong way, madalas ito dahil meron tayong magandang bahagi para sa ating sarili. Alam niyo po, merong isang driver na bumibiyahe along the expressway sa NLEX. Kung alam niyo po yung North Luzon Expressway, no? Suddenly, may nag-overtake sa kanya, may nag-cut, no? At hindi man nag-signal. Siyempre, ano yung magiging reaction nito? Kinat siya, no? Magagalit siya, bubusinahin niya, no? Pero, ang hindi po niya alam, hindi niya nakikita na siya rin pala ay tumatakbo ng over the speed limit na 60 kph, no? Nalampas sa required speed na required ng NLEX. So, ibig sabihin, nakita niya yung nag-cut sa kanya, pero hindi niya nakita yung sarili niya na lumalabag din siya sa ginagawa niya. Overspeeding din siya. No, maaring ganun din tayo minsan, no? Nakita ni David yung kasalanan ng unnamed offender. At kumulo yung kanyang dugo. Yes, spent months, maaring mas mahaba pa, no? Hindi sinabi po sa text kung gaano kahaba, no? Deceiving other people, at kapag nagagawa natin yon, ay parang dinideceive din natin yung ating sarili, no? So, madaling nare-recognize o nakikita ni David yung kasalanan ng rich man, madali niya nakita yon, subalit completely bulag siya sa kanyang kasalanan na nagawa, no? Dineclare niyang guilty yung offender at binigay yung pataw na kasalanan. Hindi niya na-realize na siya rin ay dependent o nasasakdan. Hindi niya alam, hindi niya na-realize yun, no? Pero, na siya, nag-convict na siya. So, yun po ay nung magsalita na si Nathan, no? He reveals na hindi si David ang judge sa kasong ito, kundi siya rin ay nasasakdan. Siya ang guilty, offensive, na makapangyarihang tao who blatantly at walang pakundangang kinuha ang nag-iisang kayamanan ng poor man. At sa kasong ito, hindi po yun ang love. Ito ay yung asawa ni Uriah ang kinuha niya. Sino yung asawa ni Uriah? Si Bathsheba, no? So sinabi ni Nathan kay David, "You are the man." Sinintensyahan na po niya, nireveal na niya, no? You are the man. Ikaw yun, Haring David, sabi niya. Tandaan po natin ito, no? Ito ay dangerous mission para gawin ni Nathan, para sabihin niya sa isang hari, no? Sinabi ni God, go, kumprontahin mo ang pinakamakapangyarihang tao sa kaharian at i-expose mo yung kanyang kasalanan, no? Pero hindi po nagkibit balikat si Nathan, nakita natin, no? He contrasts all of God's blessing with David betrayal. Halos binigay na ni God naman lahat kay David, no? Ang kaharian, mga asawa, at maaring marami pang ibibigay si Lord sa kanya, no? But David did what is evil, no? Ginawa niya yung hindi nakakalugod sa Diyos. Nathan, at this point, charged him with the crime at naghatid ng mensahe ng Panginoon. Ngayon, inakusahan niya si David, hindi lamang sa inalipusta ang salita ng Diyos, but despising God Himself. So, very dramatic po yung scene, no? And actually, nakakatakot, no? Kasi nga, haharapin mo ang isang hari. I wonder kung ano yung naramdaman ni David nung i-affirm ni Nathan na yes, tama yung verdict, ikaw ang nasasaktan, no? Napakahirap yun, no? Siguro parang suspense. So, ang tao na tinawag na man after God's own heart,
was convicted of hating God and His word. No? Masakit po yun. Masakit po yun, no? Hindi pa natapos doon yung verdict eh. Hindi pa natapos doon. At kagaya ng nangyari kay David a few verses earlier sa ating pag-aaral, tinuloy pa rin ni Nathan yung pagpataw ng sentensya. Sabi niya, the sword will never depart from David's family. Makikita yan sa 2 Samuel chapter 12 verse 10. Ang kalamidad ay darating sa kanyang tahanan. Isa sa mga malapit sa kanya ay sisipingin ng kanyang asawa in broad daylight. Ito ay open reminder kung ano ang ginawa ni David na palihim, no? Yung shalom o yung peace na minsan ini-enjoy ay mauwi ngayon sa kaguluhan. So kung nasa posisyon po kayo ni David ngayon, ano kaya ang inyong maiisip? No? But most king hindi po mag-respond sa mga harsh word from one of their subjects. No? Ito yung crucible moment sa istoryang ito, sa kwentong ito. Paano nag-react si David? No? Yung David na naputray before yung time ni Bathsheba ay magre-respond with the heart of God's truth. Yung David naman na naputray since Bathsheba ay medyo unpredictable na yun and irrational, no? Will David finally see the situation as God see it? No? Maunawaan ba na terrible yung kanyang ginawa o magiging defensive siya at sasaktan niya ang naghatid ng balita o sasaktan niya si Nathan o mananatili siya sa kanyang self-deception o yung pagiging arrogante niya, no? O aalisin niya si Nathan sa palasyo para maalis yung threat sa kanyang authority, para mawala na yung mga nagsasabi sa kanya na gano'n. No, kaya pwedeng patayin na niya. So dito po yung turn around sa buhay ni David, no? Sa dami ng mga tanong na ito na aking binigay, maaring hindi nyo pa nabasa ang kwento ay ma-excite. Kung hindi nyo pa nabasa yung buong kwento nito, sigurado ma-excite tayo kung ano ang tugon ni David kay Nathan. Si David ay tumugon sa mga paratang ni Nathan na mahinahon with humility. Ano sabi niya? I have sinned against the Lord. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 13. It takes a lot of humility, no? Para aminin ang isang kasalanan. Especially yung malaking kasalanan na nagawa ni David. Yung lumang David ay bumalik, no? Binalik. Yung mga nagdaang buhay niya ay puno ng kahinahunan o yung humility. Siya ay matapat at matuwid at ginagalang niya yung kanyang mga nasa paligid at that time. Kahit sa puntong ito, hindi nila deserve. Subalit sa recent season ng buhay ni David ay naging arrogante siya. Arrogante siya ng abusado, makapal, kahit isipin niyo kung anong makapal siya, no? Makapal ang mukha, makapal ang no? Makapal, marami, no? At parang hindi aware sa bigat ng kanyang ginawa. Yun ay bigat na bagay na mahirap basagin sa point ni Nathan. At maaring si Nathan lamang ang makakagawa nito dahil Diyos na mismo ang nagutos kay Nathan. Pero pag personal yun, maaring hindi natin magagawa yun, no? Subalit, kapag may confrontation, yung response ay maaring magaganap sa isa o dalawang bagay lamang. Yung una, maaring lalambot ang puso ni David. Yung pangalawa, lalo pang titigas yung kanyang puso. Pero pinili ni David yung humble response, yung pagkumbaba o yung humility, no? Yung humility yung kanyang pinili. Hindi po madali na umamin ng mga pagkakamali. Kapag ikaw ay bumibiyahe sa hindi mo kabisadong lugar, no? At na-realize mo na lumampas ka o naliligaw ka, tiyak magiging humble ka na, magtatanong ka at babalik ka doon sa iyo dapat puntahan, ano?
sa target mo na lugar. Magpapakumbaba ka o magtatanong ka sa ibang tao, no? Alam niyo po, may follow-up pa yung sinabi ni Nathan kay David. Matapos na ito ay magsisi o mag-confess. At ito ay tungkol sa consequences naman, no? Expect ba natin na may sasabihin pa siya? Ito ang sinabi ngayon na na-recognize natin na ang kasalanan at tinalikuran ito. Lahat ng bagay ba ay okay na? Pero hindi po ganon, no? Hindi ganon inalis ni God ang kasalanan ni David. Hindi po namatay si David dito, no? Nang dahil sa naging action ni David, ay nagdulot ito ng pag-alipusta sa Diyos ng mga laban sa kanya. At yung mga ipinanganak kay Bathsheba, sabi niya, at yung bata na ipinanganak kay Bathsheba, ano sabi niya, ay mamamatay, no? Mamamatay. Ito ay isang reminder na ang kasalanan o yung sin ay nakaka-apekto po sa mga inosenteng biktima. I have to admit na ito ay medyo nakakabahala, no? Nakakabahala. Pero ang mga hindi naniniwala sa Diyos ay sasabihin nila, kung yan ang Diyos mo, ang iyong Diyos, hindi ako interesado. Maaaring sasabihin po nila yun, no? Ito ay nakakabahala. I wish na meron pa po, no? Meron akong satisfied answer to explain God's decision. Pero, hindi po. Parte ng buhay Kristiyano ay namumuhay na may tension o yung trial o testing na ganito, no? Kagaya nito. So, paano po magagawa ni God ang ganon? Alam niyo po, kahit si John the Baptist, no? Ay naharap siya sa ganitong katanungan, no? Habang siya ay nasa kulungan. Kung nabasa niyo yung kanyang kwento, no? Hindi malinaw dahil sa sinabi, hindi po malinaw dahil si Jesus ay hindi ginagawa ang nasa isip ni John na ang gagawin ng Misaya. Kasi may nabasa na si John the Baptist tungkol sa Misaya at that time, no? No? Ganun ang nangyari, no? At hindi man lang din niya ito pinalaya sa kanyang kulungan. Ang iniisip ni John the Baptist noon, palalayain ni Jesus si John nang mabalitaan niya siya ay nasa kulungan. The question that John had to deal with, at maari pong minsan tayo, no, ay ganito ang bumabagabag sa atin. Maaring sasabihin na pwede ba nating pagsilbihan o sundin ang Diyos na hindi natin fully naiintindihan yung kanyang nais sa atin? Can we serve God that we don't understand fully yung kanyang nais sa atin? Ang sagot ko po ay yes dito. Yes, no? Because if we understand Him fully, hindi na siya malaking God sa atin. Parang kapantay na natin. Kung alam na natin ang gagawin niya sa atin, no? Parang kapantay na natin siya. So, all I can say is, ito po ay matinding katibayan na ang kasalanan ay may matinding epekto. At nakaka-apekto ito sa mga inosenteng biktima. Sa ibang kulture o ibang kaugalian, sinasabi nila na anuman na napagkasunduan ng dalawang tao na gagawin at nagkasundo na, kagaya ng mga matatanda, that is their own business. Sasabihin, sarili nilang negosyo at hindi nakakasakit sa iba. But this is simply not true. Sin create ripples na nakaka-apekto sa iba. Kahit naisin man natin, no, na ito ay hindi, no? Ito rin ay isang reminder po na ang confession o pag-amin na hindi inaalis yung mga consequences ng ating kasalanan. You can probably think of times na very sincere ka na umamin o nagsisi sa iyong kasalanan. But hindi ito inalis lahat yung epekto ng iyong mga nagawa. Subalit, ito po ay napakagandang bagay. Ito po yung magandang bagay dito, no? It restores. Kung nagsisi ka na, it restores our fellowship with God. Pinununumbalik yung ating relasyon, yung ating fellowship sa Diyos. Kapag tayo'y buong pusong nagsisi sa ating
kasalanan. Halimbawa po, tanda ko pa rin ito nung ako ay nasa Pilipinas pa. Nakapark, may katabi ako sa sasakyan. No? Nakapark ako doon. Yung sasakyan namin noon, Revo, yung katabi ko kotse. No? Malakas ang ulan. Paalis ako, nakaparada pa yung kotse. Umatras ako, hindi ko nakikita yung dahil sa lakas ng ulan. Pagkabig ko na manabela, nagasgas ko at natupi yung kotse nung kaibigan ko po yung katabi kong kotse, no? So ano po yung nangyari? Katabi ko siya. Humingi ako ng pasensya. Hindi ko nakikita. Of course, dahil kaibigan mo, pinatawad ka. Of course, walang problema yon. But, yung consequence, yung damage na nagawa ko sa kasalanan, ay yung sa pagkaka-aksidente, ako po nagpa-repair nung kotse. Ako nagpagawa. So, nandun pa rin, no? Kailangan kong magbayad. That was the effect nung aking ginawa. Hindi ako tumingin. So, choice ko yun. Ako ang may kasalanan dahil sa ginawa ko. No? Binayaran ko. Yung pinagawa ko yung gas-gas nung kotse. So, minsan po parang dilema na matapos nating tumalikod sa maling direksyon at nais na nating malagay ang sarili natin sa tamang landas, parang minsan may mga tao po na umaabot sa libu-libong piso na ito po isang kwento na gumugol sila ng kanilang credit card that lead them in spending na walang limit, no? Suddenly, kinat off nila yung kanilang credit card at sinabi na hindi na nila nararamdaman ang ganito sa loob ng 3 years at nagsisi sila sa spending spree sa paggastos, no? Siguro ito na yung time na alam niyo po nagkapatong-patong na yung billing ng credit card company, yung kanyang paniningil na hindi na nila mabayaran. Still, they come to church but they look like pasan-pasan nila yung mundo. At kung tatanungin mo kung ano nangyari, sasabihin nila, tinigilan na nila yung credit card company na yung nagbabantas na kakasuhan sila. For some reason, alam niyo po yung mga credit cards companies, they don't care kung ikaw ay manay nagsisi sa yung mga ginagawa, yung too much spending. Wala po silang pakialam doon, no? That's because the guilt of sin and consequences, no? For sins are two different issues. Meron din po akong kilala, no, sa Pilipinas noon, no. Sabi niya, nag-apologize na ako sa aking asawa para sa aking extramarital affair na nagawa ko, no. So naging maayos na ako sa loob ng 1 taon and reluctant, hindi ko na ginagawa ito na sabi niya, reluctant pa rin siya na bilang intimate, bilang asawa, sabi niya. Yung intimate time namin bilang mag-asawa, parang reluctant pa siya, sabi niya. So, nilapitan daw niya yung kanilang pastor. Sabi niya, dapat naman pastor, mag-preach kayo ng forgiveness, sabi niya, pagpapatawad. At tugon naman ng pastor, tama ba? Really? Sabi ng pastor. Alam niyo po, repentance is good, no? But it take time to build trust, no? Yun ang consequence. Confession doesn't erase it, no? At kung hindi natin ito naintindihan, we may begin to question God or yung ating faith o yung whole process na ng confession, no? Repentance and forgiveness. At yun po ang naglilid sa mga resulta na hindi healthy. It's vital to remember that forgiveness wipe out the slate clean with God. Ibig sabihin, pag nag-repent na tayo, yung listahan natin na mali na ginawa natin, no? Wala na kay God yun, no? Nabura na yun. No, nabura na. At nabago na ang ating landas na tinatahak. But getting to the destination can still take time. No? Lalo na kung namalagi tayo sa mga nagawa natin ng mga mahabang panahon noon, no? So, ano yung buhay ni David after confession? Yung life ni David after confession. Sa Psalm 32,
verses 3 to 4, no? Na nabasa din kanina, pinakita yung burden ni David kung siya ay nananahimik sa kanyang mga kasalanan. Is really a celebration about being forgiven, no? Makikita natin yung sense of joy ni David as he said, "Blessed is he whose transgression are forgiven, whose sin are covered. Blessed is the man whose the Lord does not count against him, in whose spirit is no deceit." No? Mapalad ang taong pinatawad ng kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh ay hindi nanlinlang. Siya ay relieved at malaya na. The need to cover up, tapos na. Dahil nag-repent na siya. Yung deception, wala na. Yung word na blessed po dito ay happy. Parang beatitude sa New Testament. No? Malinis na si David sa harapan ng Diyos. So ang kwento po ay nagtatapos sa happy ending, ika nga. But there is an epilogue that encourages us with God's ability to redeem and restore. No? Sinabi nga po sa verses 24-25, sinabi na si David at Bathsheba ay nagkaanak at pinangalan ng Solomon. Mahal ng Diyos ang batang ito at binigyan niya pa nga ito ng second name. Ano yung second name na binigay dito? Jedida. No? Sa verse 24-25. Jedida, ibig sabihin, love by God. So, sino ang inutusan ni God para i-bless ang batang si Solomon? Sino ang inutusan niya? Si Nathan, the prophet. No? Nandun pa rin si Nathan. He's still around. No? Siguro kung ako ang hari noon at nagpapasalamat kay Nathan, binigyan niya ito ng maraming regalo at pinapunta na ito sa malayong lugar. David and Bathsheba knows the truth. Alam po nila yung katotohanan. But the only person to know might have been Nathan. Ang lahat na nakakalam ito. Ipamamalita ba niya yung alam niya? Ipapagchismis ba niya yung nangyari? No? Yun ang risk po, no? Na pinanatili si Nathan, na ma-justify na paalisin siya for the sake ng kanilang bansa at ilagay lahat ng hindi magandang pangyayari sa nakaraan. Yun po yung risk na pinanatili si Nathan sa kaharian. But God blesses David and Bathsheba with the son na pinangalan ng Solomon, na ang kanyang pangalan ay hango sa salitang Shalom o peace. David peace has been restored. No? At patuloy na ipinakita ni David yung kanyang humility by keeping Nathan in the court. So kasali pa rin, nandun pa rin si Nathan. Nakikinig pa rin siya kay Nathan. Naniniwala ako na si Nathan ay naging close friend din ni David at kanyang trusted advisor. At napatunayan na siya ay tunay na kaibigan by doing one of the hardest thing a friend has to do. Ano yung pinakamabigat na ginawa ni Nathan kay David? Ito po. Speak the truth in love. Yun ang ginawa niya kay David. Yun ang ginawa niya. No? He speaks the truth with love. No? Dinaanan muna niya sa kwento. I think ito po yung most ultimate expression of friendship. No? To risk rejection and speak truth in love. No? Maraming tao hindi po masabi ang katotohanan sa kaibigan. Dahil kapag ginawa mo yun, ano po, it will jeopardize, sabi nila, yung friendship nyo. No? Pag sinabihan mo siya ng totoo. People tend to be truth tellers or lovers. No? Baka pag kinumbay mo ito, ang attribute na ito ay very well. So on the other side, may mga tao din po na focus din sa love. Na hindi nila nais masaktan yung feelings o mabahiran yung relationship nila ng kaibigan. Parang out of balance po tayo dito, no? Sa direction na to. But Scripture
keeps pulling us back, dapat sa balance tayo sa middle. Speaking truth in love, no? Speaking truth in love. It's a unique blend, and Nathan seems to have mastered it. So na-master na ni Nathan. No? That's a sign of good friend, no? In his rediscovered humility, David recognized Nathan's friendship for the treasure that it was. May passage po sa First Chronicle na kinukonfirm ito. Parang hindi mo ito mapapansin kapag nabasa mo na ang First Chronicle, ito ay isa sa genealogy, yung family tree. So this, sabi niya sa First Corinthians chapter 3 Chronicle. Ayan na, nakalagay na pala dyan, no? These 6 were born to David in Hebron, where he reigned 7 years and 6 months. David reigned in Jerusalem 33 years, and these were the children born to him there. Shammua, Shobab, ito makikita niyo po, Nathan, and Solomon. These 4 were by Bathsheba's daughter of Amiel, no? 6 ang naging anak ni David sa Hebron sa loob ng 7.5 taon na paghahari niya doon. Pagkatapos sa Hebron, 30 taon naman siyang naghari sa Jerusalem. Dooy 4 ang naging anak niya kay Bathsheba, na anak ni Amiel. Ito'y sina Shimea, Sobab, Nathan, yung kanyang kaibigan pinangalan pa, at Solomon. So napansin niyo po na yung unusual sa mga pangalan, no? May 4 na naging anak si David kay Bathsheba. At yung third ay sino po yung pangatlo? Si Nathan, no? Think about it. Isipin natin for a moment. Kung meron pong time sa buhay ni David na kailangan niyang makalimutan, siguradong yung painful moment na siya ay nag-commit ng adultery, no? Pinapatay yung inosenteng tao. Then, kinonfront siya ng propeta ng Diyos para makita yung kanyang kahibangan. Yung kabuuan, very shameful po, no? And embarrassing. At ngayon, si David at Bathsheba ay pinipreserve nila yung alaala ng nakaraan sa pangalan ng kanilang anak. Itong si Nathan ay maaring daily reminder of pain. David embraced his past because there was something of value in it for him, no? For him. This is one of the greatest expression of humility. Na makita natin sa buhay ni David yung the ultimate celebration of friendship is to name your own child after your friend, no? After your friend. So yung lasting na po natin, yung lasting legacy, no? Nabasa niyo na ba yung genealogy, yung family tree ni Jesus? Sometimes po, kapag nagbabasa tayo sa Bible, lalo na pag sa Matthew o kaya sa Luke, no? Kapag nasa part na tayo ng genealogies, yung ating binabasa, parang natitigil na tayo dito, no? Gusto na nating lampasan kasi puro anak ni, ganun, no? Anak, bigat, by. So, ako rin po, nung una akong parang nilalagpasan ko rin yun eh. Ayaw ko na mabasa yun, no? Hindi ko na gustong basahin yung part na yun. Gusto ko na lupasin. But, we know that all Scripture is profitable to us. But it's hard to be enthusiastic about who begat, sinong nanganak, sinong naganak, hindi tayo interesado doon. Pero kung babasahin natin yung genealogy sa Luke chapter 3 verse 31, na-mention yung Nathan, no? Son of David. No, na-mention yung Nathan, son of David. Makikita rito, no? Sa Luke chapter 3 verse 31. So, Nathan, son of David, the son of Malaiah, the son of Mena, the son of Matata, the son of Nathan, the son of David. David did not only honor this friendship with Nathan by naming a son after him, but God had also honored this son by giving him a place in the genealogy of Jesus. No?
Nare-realize niyo ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kinuha ni God yung family line na hindi dapat mangyari at lubusan niya itong tinubos, no? Na naging bahagi ng Messiah lineage, yung linya ng Messiah, no? Genealogy, kagaya nung yung family tree, kagaya dito sa Luke, matitrace dito yung lineage ni Joseph in one way. Specifying na si Joseph ay sa thought o yung kaisipan lamang na ang father ni Jesus. Subalit, ang actual father ay ang Diyos mismo. No? At ang Matthew theology naman, nagsimula sa ibang way. No? Kung makikita nyo itong sa Luke, nag-umpisa mula sa kay Joseph pabalik. Pag titingnan naman natin yung sa Matthew genealogy, nagsimula sa ibang way at hindi na natin makikita doon si Nathan, the son of David. Makikita naman natin dito sa Matthew yung si Solomon, no? So therefore, nagsimula naman to kay Abraham hanggang kay Jesus, ano? Yung sa pagkapanganak ni Jesus. Jesus therefore descended mula sa marriage na nagsimula sa kasalanan ni David, no? Hindi ko po sigurado kung nakaka-relate kayo dito. Subalit, na-encourage po ako dito sa katotohanan na ang Diyos kinukuha ang lahat ng mga flaws o yung mga depekto o kapintasan ng sangkatauhan. Somehow, He accounts for them ahead of time. No? And still, ginagawa pa rin po niya sa kanyang mga plano sa kanila. So sa human side naman, yung Messiah family tree ay puno po ng mga hindi karaniwan na pangyayari, no? At hindi ito po isolated sa mga nababasa natin sa banal na kasulatan o sa scripture, no? Kung babasahin natin yung mga ninuno o yung patriarchs na tinatawag, no? Yung kanilang family hindi po straight. Infected dito na lahat ng mga infighting, lahat ng mga rivalries, yung marital dysfunction, nandun po lahat, yung violence at lahat ng mga bagay na ilagay mo sa salitang dysfunction, nandun lahat, no? When the Bible tells us, no, we can relate to our struggle, tama po yun. Every family po ay merong kanya-kanyang issue o problema and even secrets, no? But God worked to that mess anyway, no? Ang Diyos pa rin ang gumagalaw doon. Si David at Bathsheba ay nagmula sa illegitimate means ng kanilang pagsasama. At ito ay nagtapos sa pagkakaroon nila ng dalawang anak na nasama sa genealogy ng Messiah ng ating Panginoong Hesus. Ito ay nangungusap po lamang sa abilidad ng Diyos na kaya niyang tubusin ang ating pinaka-worst na pagkakamali. Yun po ibig sabihin lamang nun. Subalit, marami pa po sa legacy at sa humility ni David na maliban sa dalawang pangalan na nasama sa sacred lineage, sinulat po ni David sa Psalm 51, no? Na napakagandang nakikita dito yung grief of repentance sa Psalm 51, kung babasahin niyo ito. It pleads with God to create a pure heart in David, to renew His spirit sa buhay niya, no? At i-restore yung joy at yung kanyang salvation. Then, sa verse 13 po ng Psalm 51, sinabi na, "Then I will teach transgressor your ways, and sinners will turn back to you." Kung magkagayon na aking tuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan. So ano po sa palagay nyo? Ngayon po, tayo ay naligtas na. No? Hindi na natin pwedeng gawin ang nais ni David na ituro sa kanyang karanasan. Nasabihin ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi ba natin kayang sabihin kapag nakita nating nagsalita ang ating kapatiran na hindi tama na pagsabihan? O sasabihin mo lang sa iyong sarili mong pasya ito eh. May freedom of speech ka. Ganun na lang ba sasabihin mo?
Ganyan lang ba, hahayaan na lang bang ganito, no? Iba po, iba-iba ang nararanasan sa iba't ibang simbahan ngayon, no? Wala pong perfectong simbahan. Sabi nga po nila, ang church ay parang isang hospital, no? Ang simbahan ay parang hospital, but it doesn't end with the word hospital, at wala nang gagawin ng hospital. Kahit sa hospital po, kapag pumunta kayo, ano yung gagawin pagpasok mo? Pagpasok mo sa hospital, no? Anong gagawin sa pasyente? Una, tatanungin, di ba? Tatanungin. Pangalawa, idadiagnose kung ano yung nararamdaman, nakaramdaman. At yung susunod, bibigyan ng karampatan, lunas o gamot. Tayo po, bilang mananampalataya, magkakapatid dito sa JFAC, Katsaday, bilang leader na God sa church na to, meron din po tayong responsibilidad with the aid and guidance of the Lord. Sa mga membro na kung nakakarinig tayo ng hindi maganda o nakikita mga aksyon, that we have to speak the truth with love. Kailangan po natin din silang sabihan, no? When we speak the truth in love, with love like David, nare-restore yung kanilang fellowship kay God and the joy of His salvation. Huwag natin pong i-adapt yung mga worldly reasoning na sarili niyang pasya yan, sasabihin, no? Karapatan niya yan, no? Personal niya yan. So maari pong personal kung walang makakapekto sa isang membro, no? We have to protect also the testimony of the church na dinadala natin si Jesus Christ, no? Because this is the church of our Lord Jesus Christ. Siya po yung dinadala natin, no? Pero wag naman po nating pagchismisan yung kapatid natin na nakakagawa ng kasalanan as much as possible. Pagsabihan natin, pero wag natin ipamalita. Wag nating pagpiestahan, pag-usapan, no? I-restore natin siya sa pamamagitan tulong ng banal na Espiritu. So matapos na hilingin ni David na i-restore yung kanyang joy at naging matapat yung kanyang puso at yung oportunidad na may bahagi sa iba sa pamamaraan ng Diyos. Walang sacrifices for sin na naganap sa templo sa time po ni David at that time. But eventually, ang Messiah ay darating hindi lang para i-cover yung sin like sacrifice, but to remove it, para tanggalin forever, no? Idurugtong ng Diyos yung mga dot sa history through a descendant named after the most painful time sa buhay ni David. Tanging ang Diyos ang makakagawa niyan. So nais ni David yung kanyang mga pagkakamali ay pagkakataon na maging aral para sa iba, at ang desire niya ay may bahagi ito. We continue to move to this world, to His words of repentance, not today. Millions throughout the history have learned from them and been inspired by them. So marami rin po ang nawarningan. David as an example of the danger of self-deception and sin, no? God so thoroughly redeemed the awkward, painful crisis moment of David's life na nagkaroon ng impact from generation to generation. So what is our application in the story? Maybe our life is one of those that is impacted by David's experience. Perhaps ikaw ay namumuhay na may nililihim right now at kailangan mo itong dalhin sa liwanag at madama mo yung God's shalom o yung God's peace. Yung healing at yung kabuuan ng kanyang pagtubos. Maaring may mga oras na tayo ay nagiging humble to the point na hindi na natin alam ang sasabihin kay God. In those instance, basahin po natin yung Psalm 51 at ipaggawin nating prayer ito. And you can read it aloud when you're alone and let it be your voice.
the Holy Spirit somehow magko-communicate the message in a way na hindi natin naiintindihan, no? Let this story from David life cultivate our own humility na ipinakita na sa atin yung part ng ating spiritual maturity, yung paglugo natin spiritual. Minsan maaring ikaw ay sinatan ayon sa kwento. Pwede mangyari po yon. Speaking the truth in love. Yan po yung isang dapat na magiging target din natin, no? Bilang magkakapatid. Sa kaibigan, sa kapatid, sa kapuso na kailangan ng heavy dose ng truth o yung katotohanan, no? But minsan baka ikaw naman ang nangangailangan ng Nathan, no? Maring mangyari din yun, baka nakakalimot tayo. Ikaw ay joyless, meron kang itinitagong sikreto na hindi kalugod-lugod sa Diyos, no? Tinitimbang mo yung mga burden na hindi mo na madala. Kung nararanasan mo yun, pray Psalm 51 to God. Nandun po lahat yun. Ilagay mo sa isip mo ang lahat ng request. Hayaan mo na manahan ito sa iyong puso at panumbalikin yung kagalakan sa iyong kaligtasan. No? At doon mararanasan mo yung tunay na kalayaan, yung peace ng iyong puso, no? Yung kanyang presensya. Presensya ng pag-ibig ng Diyos. At doon mararanasan natin yung kalayaan, no? At yung tunay na fellowship natin kay God. No? Meron lang po ako isang iiwan na katanungan, no? Ano yung ating nararamdaman? How do you feel when you're spiritually not in sync o hindi tayo nag-sync with God? Or where you are to keep a secret? Kung meron tayong inililihim, ano yung inyong nararamdaman? Ayan po yung tanong, no? So tayo manalangin sa pangahas. Yes, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa muli sa araw na to na ibinigay mo sa amin, ipinagkaloob mo sa amin na mapag-aralan ang inyong salita. Minsan po o madalas kagaya ni David, nakikita po namin yung kapintasan ng ibang tao. Nakagaya rin ng sinabi ni Jesus dito, Panginoon, na nakikita namin yung puwing ng iba, pero hindi namin nakikita yung troso na nasa aming mata. Kapanginoon, sa amin po na pag-aralan, hindi po yung pagka-arrogante ang aming kailangan sa amin na pag-aralan ngayon, kundi yung pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba dito sa loob ng simbahan at sa kaganapan ng aming buhay. Maging sa labas, sa loob ng tahanan, sa aming trabaho, sa aming kaibigan, mga kaibigan. Ipadama mo po, Panginoon, ibigay mo sa amin itong napaka-importanting bagay na ito na pagpapakumbaba. Dahil sa iyong layunin, O God, na may palaganap ang salita, kailangan po namin itong humility, Panginoon. Hindi yung aming knowledge o yung karunungan, kundi yung humility na nanggagaling sa iyo. Pero sa amin pong narinig, naway ito po ay aming may sa puso at may i-apply po namin ito sa loob ng aming tahanan ng una, dito sa simbahan at sa labas, Panginoon. Tunay po na napakabuti niyo, binibigay niyo lahat upang yung inyong pong pagtuturo mapanatili ang aming paglakad sa inyo, na hindi po kami liliko sa kaliwa o liliko sa kanan, kundi patuloy po kaming tatahak patungo sa iyo, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na kami po ay maligaw, Panginoon. Tingnan namin ang aming sarili, Panginoon, kapag kami nakikita. And then isusunod po namin
Gamitin mo po kami, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu na sabihin namin ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi po yung mga paramdam, Panginoon. Hindi po yung mga kung saan-saan namin iba isasabihin. Kundi sa iyo lamang, Panginoon, at direkta namin sa aming mga mahal na kapatiran, Panginoon. Kaya Lord, hindi po namin magagawa ito kung wala ka, kung hindi ka namin kasama. Kaya maraming salamat po sa mga katotohanan na amin narinig ngayon. Tunay na ikaw lamang po ang nagpapaalala sa amin. Maraming salamat po, naway sa amin pong pagwawakas, Panginoon. Baunin namin ito, Panginoon. Itanim namin sa aming puso. Lord, we thank you, we worship you. We raise your name in the mighty name of Jesus. And every man say, Amen.